hindi mo yan pinalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. George Garcia, ito. Hindi ako tulad ni Atty. Respicio na kaya-kaya mong kakasukasuhan. Subukan mo lang. Iba si attorney. Subukan mo lang, George Garcia. Basta doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinumpina ako, pumunta ako doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook kung ikaw, George Garcia. Kasi yung isang mita doon, palaging komile eh. So alam ko sila ang nakipag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George, 3 days until Friday at the close of business on alas 5. Pag hindi mo yan pinalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. Executive Secretary Bersamin, tawagan mo na si George. Ayaw mo mangyari. Ako, pag sinabi ko, gagawin ko yan. Basta, George Garcia, mananagot ka kay Lisa Marcos. Si George Garcia ang problema. Pati itong Comelec. Itong dayaan ni Comelec, it is as sure as the sun rises tomorrow in the east and sets in the evening in the west. Dan dito east, nandun ang west. So, sigurado ang daya ni George Garcia. Kaya nga sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Salbahe ka talaga. Basta pag hindi mo binalik ang account ko in 3 days, Friday 5 p.m. ilalabas ko yung affidavit ko. Ilalatag ko kung paano minanipula ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Bersamin ang Korte Suprema. Election issue yan. Sige. Actually, yung sinabi ni Atty. Respicio, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. 3 klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Respicio is possible, posibleng mangyayari. So, Attorney, with regards doon po sa video na sinasabi, kanina tinalakay din doon. At parang ang sinasabi po ng TRICOM is ito daw po ay isang deepfake videos. So ano po ang reaction nyo noon? Kasi kanina, marami rin mga netizens ang nagtatanong, since inungkat po yan dito sa Tri-Committee, baka po pwedeng imbestigahan na rin kung ito po ba talaga si BBM to o hindi. At gusto rin po ng taong bayan, para matapos na ang issue sa pagbabansag sa kanyang pangag, mag-hair follicle test. Mag-hair follicle test na. Ano po masasabi niyo doon tungkol sa video, attorney? May certification naman si Maharlika na the video is authentic, unedited, original, hindi siya binago. So because it is made by American experts na walang ka-interest sa politika natin, maniniwala ako doon. Doon ako maniniwala. Huwag ka maniwala doon sa mga tao magsasabi na may political interest. Di ba? So hindi ako maniniwala sa Pilipino. May political interest yan eh. Ako hindi rin ako maniniwala sa sarili ko. Maniniwala ako doon sa Amerikano kasi walang interest yun. Di ba? So sinabi ng American expert, authentic to, original to, hindi binago. So that's it. Yun ang tatanggapin ko. Attorney, since ang Tri-Committee hearing po na ito, para di umano, gumawa ng batas kung paano po i-counter ang mga fake news. At Si George Garcia, ang number 1 fake news. At napag-usapan nga po ang patungkol sa video ni BBM na nagdodroga. Dapat po ba, since fake news ang gusto nilang talakayin, busisiin at talagang alamin ng Kongreso kung talaga bang totoo, hindi yung fake news, at ito po ay matuldukan ng issue na to kasi binuhay po nila ito para maliwanagan na rin ang taong bayan. I think it's in the best interest of everybody na tapusin tong inquiry na to. Yung sa video, pwede naman na siguro nilang, well, depending kung kay Maharlika, kung ipapadala niya yung authentication. And well, let's take it from there sa susunod na hearing. Tingnan natin. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi kakatayin ako ng buhay. On the other hand,
USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec eh. USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB ha, hindi yung bluff. Hindi yung bluff. May laman yun. Mabibigat ang laman doon. Yung tatlong makapal na holder, actually ganito kakapal eh. Smoking gun yun. 99 smoking gun, hindi lang one smoking gun, 99 smoking gun. Kumbaga, magbabarilan kami, 99 ang hawak kong baril. O, sige, sino gusto makipag-duel sa Comelec? George, gusto mo? Mag-duel tayo, 99 yung baril ko. Ikaw, ewan ko. Attorney, how about Yes. dun sa atmosphere dahil dati kayong kongresista? Kanina kasi nanonood tayo, napaka-unparliamentary na po nung nangyayari. Especially, noong ito pong si Congressman Abante, para bagang napakadami pong mga sinasabi at hindi pa nagsasalita. No, nang maayos yung mga resource person natin, particularly si Ma'am Joey. Sa atmosphere po at bilang kayo na naka-attend po kanina doon, masasabi niyo po ba na naramdaman niyo po yung tinatawag na chilling effect kanina? Actually, hindi ko naramdaman yon. Kasi nga, syempre hindi ko naramdaman, umatras si Comelec eh. Oh, umatras ang kalaban ko. Yan ang malinaw. Yan ang isabihin nyo sa buong publiko. Nandun ang Comelec, umatras. Oh. Pakinggan yung buti sinasabi ng attorney ha. Umatras ang Comelec eh. Ito na sana yung pagkakataon na magbanggaan tayo. Actually, tuwang-tuwa ako dito sa Sampina. Oh, ito na yung panahon na magbanggaan tayo sa publiko. Maraming nanonood. Papakita ko yung ebidensya ko ng daya ninyo, Comelec, George Garcia. Mula pa noong 2010 hanggang, hindi na natin, hanggang 2025. Oh, Attorney, yes, magkasama po tayo ng 3 beses na rally dyan po sa Comelec regarding po sa Smartmatic. Yes. Ano po, wala na po ang Smartmatic ngayon. So, may nakikita pa rin po kayo posibilidad na magkadayaan sa transmitting po, pagkatatransmit ng mga... Itong George Garcia na ito, madaldal to masyado. Ito na sila, Joey. Oh, sige, tapusin ko to ha. To answer. Sila naman next. Sabi ni George Garcia, yung QR code sa resibo ninyo, pwedeng i-verify doon sa makina. Tinanggal yan ngayon. Wala na. Hindi na mabiverify ang QR code sa resibo. Ibig sabihin, dadayain talaga itong eleksyon na to. Direct sa cellphone eh. Hindi pwede. Hindi na pwede. Sir. Paano tayo makasigurado sir na ligtas po yung nangyayaring eleksyon? At ano yung habol natin kung sakaling may dayaan? Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Klaruhin ko yan. Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Kung gusto mo, George, pumunta ka doon sa hearing, doon tayo magbanggaan. Sir, sa tayo, Hamon ko talaga yan kay George Garcia. Hindi lang to give justice to Atty. Respicio. Ikaw, George, pumunta ka doon sa house. Doon tayo magbanggaan. Ilalatag ko yung ebidensya ko. And pag napatunayan ko yung daya ninyo, bumaba ka as chairman. Wala ka silbi. Anyway, pag ako naman napatunayan mong nagsisinungaling, pwede mo ako ipakulong. Fair enough. Friday 5 p.m. George, pag hindi mo binalik ang account ko na Friday 5 p.m., lalabas ko yung affidavit ko. tawag ka press con sir. Hindi. Ipa-file ko yun. Yung affidavit na yun. Ipa-file ko. Huwag na. Kasi hindi ko ipa-file dito. Ipapadala ko sa Amerika. Ipapadala ko sa Amerika para doon ibulgar. Hindi ako pupunta doon. Ipapadala, email lang naman yan eh. I-scan ko lang, i-email ko lang. Basta George, sasampalin ka ni Liza Marcos. Tandaan yan. Kung ayaw mong sampalin, ipalit mo yung account ko. Attorney Glenn, last na lang po. Yes, ma'am. Yung banat natin kay Lisa ulit. Isang banat ulit. Ay, gusto ko yung mga ganyan eh. Ayan. Hindi, ito banat ko eh, Lisa. Nasaan ka ba ngayon? Attorney, isa pa, yung malupit. Dali. Lisa, nasaan ka ngayon? Yeah! And the biggest proof na wala siya rito, nung nag-meeting si Exec, yung Defense Secretary ng Amerika nandito, wala siya doon. Wala na, wala. So, tanong ko, nasaan si Liza Marcos? Proof of life. Oh, proof of life. Hindi yung picture-picture. Kailangan buhay. Buhay na kumakaway. Hawak ang Kasi dyaryo ng oh, yun ang itatanong ko kay Liza Marcos. Okay, sige. Thank you, Attorney Glenn Chong. Salamat sa inyo.